Sabihin mo kasi ang katabi, pinagpala ka. Dahil sa unang Sunday ng taon, yan, ay wala ka sa beach. Wala ka sa ibang lugar. Nandito ka sa presence ni Lord. At ako po ay naniniwala. Ito ang magandang simula. Paano ba tayo magsisimula ng maayos this year 2025? This year is a new beginning. At paano natin sisimulan ang ating buhay? At ano bang magiging direksyon ng buhay natin sa taong ito? Alam niyo po, napaka-importante po niyan. Dahil kung hindi po natin malalaman ang direksyon ng Diyos sa buhay po natin, ay tayo po ay magpapaikot-ikot lamang. We are doing the same thing. Lilipas ang mga taong parang walang nangyari sa buhay natin at wala tayong narating. Sabihin mo nga siya ang katabi, gusto ni Lord. Ngayon, year 2025, ay may mangyaring maganda sa buhay mo. Sinong gusto mong may mangyaring maganda sa kanyang buhay? Gusto ng Lord na may marating ka. Gusto ni Lord na may ma-achieve ka. Gusto ng Panginoon na ikaw ay, kung meron pa yung hindi mo na naranasan ng year 2024, ngayong year 2025, basta magpatuloy ka lang, ipaparanas ng Diyos sa iyo yun. Amen? Si kanino kaya yun? Sabihin mo sa iyong katabi, sa akin yun. Okay, so dahil kayo po ay unang buwan, unang Sunday, we have a new series this month at hindi lang yan para sa month na ito, kundi ito ay gabay natin sa buong isang taon, ang mga mensahe na ito na ating pong mapapakinggan mula po sa salita ng Diyos. Ang ating pong mensahe na pag-uusapan ngayong araw na ito is move toward your destination. Sabihin mo nga sa iyong katabi, year 2024 is over. Tapos na ang year 2024. So, anong dapat mong gawin ngayon? Now is the time to move toward your destination. Panahon na para tayo ay humakbang, kumilos, gumalaw, para tahakin natin yung landas na ating pupuntahan. Saan ba tayo pupunta, Pastor? I have no idea kung saan tayo pupunta, saan patutong ang buhay na ito. So, kinakailangan malaman natin, mga kapatid. Okay? Para hindi masayang ang panahon natin ng pagtigil, pagtira dito sa mundo. Okay, samahan po muna ninyo ako sa pagbasa natin ng salita ng Diyos. At ito po ay makikita po natin sa aklat po ng siguro lumundag to ng New Year. Itong aking table na ito. Kaya tumangkad. Ito tumangkad, ha? Okay, basahin po natin ang Philippians chapter 3, verse 12 hanggang verse 14. Basahin po natin sa Tagalog na lang. 1, 2, 3, go! Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay nito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong may sa katuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Meron pala siyang layunin. Bakit niya tayo tinawag? Verse 13, go! Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na natupad ko na ang mga bagay nito. Ang ginagawa ko'y nililimot ang nakaraan at sinisigap na makamtan ang nasa hinaharap. Verse 14, sabay-sabay. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gatimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na handong sa langit. Do you want to receive God's reward? Okay? Ang reward, mga kapatid, yan ho ay binibigay doon sa mga taong nagpapatuloy. Lalo na yung mga sumali sa Olympics, yung mga sumasali sa Olympics. Kailan ibinibigay ang award? Bago magsimula ang takbuhan o right after? Diba? Pagka ikaw ay nagwagi doon sa takbuhan, doon sa competition. Pero yung mga nag-back out, yung mga nag-quit, yung mga nag-stop, yung mga hindi na nagpatuloy, walang reward yun. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, inihanda na ng Lord ang reward para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay magpatuloy ka para makuha mo yon. Amen? When we say destination, ano po ba ang ating destination? Kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, you are believers, you are follower of Christ, you are disciple of Christ, tinanggap mo si Jesus as your Lord and personal Savior,
there are three major destination na dapat mong malaman, yung pupuntahan. Ang ating pupuntahan bilang mga kumilala at tumanggap kay Kristo ay iba doon sa pupuntahan noong mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Ang mga taong hindi tumanggap kay Kristo, ang mga tao pong mga hindi kumilala sa Panginoon at hindi naka-receive ng Word of God at salvation, they are destined to perish. They are destined to hell. Mapapahamak. Yung sabi ng Bible Pero, pag pinag-usapan po natin ng eternity, pag pinag-usapan po natin ng eternal things, our destination is heaven. Pag pinag-usapan po natin yung matutunguhan ng ating buhay, right after this, pag natapos ng buhay natin dito sa mundo, we are destined to heaven. Pansinin niyo yung sinabi ni Paul sa verse 14. Anong sabi niya? Sa verse 14 ng Philippians chapter 3. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang bangtan ang gantimpalan ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Sino ditong gusto niyang ang maging destinasyon ng buhay niya pag alis niya dito sa mundo ay langit? Sabihin mo nga sa iyong katabi, dapat magpatuloy ka. Huwag kang tatalikod kay Lord. Kahit may pagsubok, kahit may problema, kahit may kagibitan, kahit walang pera, magpatuloy ka. Bakit? Kasi ang destinasyon mo ay langit. Amen. Magpatuloy ka. Dahil kung ikaw ay tatalikod, ikaw ay mag-give up sa faith mo, bibitaw ka sa Panginoon, you are destined to perish. Ikaw ay mapapahamak. Pero, yes, bagamat mahirap ang magpatuloy, minsan napipersecute ka, pinagtatawanan ka dahil sa iyong faith kay God, pero magpatuloy ka lang. Bakit? Kasi you are destined to heaven. Amen. Diba sabi ng Bible, those who believe and trust Jesus, who accepted Him as personal Savior, will inherit eternal life. Ang sino man sasampalataya sa Kanya, hindi mapapahang, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yung mga taong sumampalataya, nanalig sa ating Panginoong Jesus at sumusunod sa Panginoong Jesus, when it comes to eternity, you are destined to heaven. Okay? So, pangalawa na dapat po nating maintindihan, na sinabi po ng Bible, when it comes to maturity, pag sinabi na naman natin maturity, ang stage po ng buhay ng tao ay, di ba, nag-i-start sa pagiging infant, babes, young adult, ano ba? Nakalagay sa Bible, no? Parents, father, yun nakalagay. Children, young people, father. Kanya-kanyang level yan. Diba? Wala ko kayong nakikita na ama o father o parents na dumedede sa tsupon habang naglalakad. Bonjing yun. No? Ibig sabihin, hindi siya nag-grow as a person. So, tayo bilang tao, kinakailangan nating mag-grow. When it comes to spiritual maturity, hindi po tayo dapat mananatiling ganito lang. Hindi lang tayo nananatiling listener, hindi lang tayo nananatiling churchgoer, hindi lang tayo nananatiling follower. Kinakailangan mag-grow from being a follower to become a leader. Kinakailangan na ikaw ay lumalim sa iyong pagkakilala sa Panginoon. Kinakailangan ikaw ay maging rooted. Kinakailangan ikaw ay mag-grow kagaya ng isang puno. Yun yung pagiging bonsai, cute lang yun doon sa mga mga halaman. Pero sa tao, hindi ho nakakatuwa pag hindi ka nag-grow. Imagine mo, ikaw na lang laging sinusuyo, ikaw na lang ang laging ini-encourage. Dumating yung time na pagkatapos mo ma-encourage at lumakas, ikaw naman yung mag-i-encourage sa iba. So, ano bang ibig kong sabihin doon? When it comes to spiritual maturity, our destination is to become like Christ. Ang ating model ay si Christ. Sa ating pag-grow as a Christian, our model is no other than Jesus Christ. Maging kawangis ka ni Kristo. Kung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, bago-bago pa tayo, mahaba pa sungay natin. Pero habang kayo ay nagpapatuloy sa Panginoon, narinig ang kanyang salita, nababawasan pa ang sungay, wala lang dumami ang sungay. Okay ba? Wala na yan, di ba? Ibig sabihin, nagiging kawangis ka na ni Lord. Ang ating model, sino ba ang ating gagayahin? Sino ba ang ating tutularan? Sino ba ang ating model as a followers of Christ? Walang iba, kundi si Christ. Kaya nang tawag sa'yo ay Christian Yung word na Christ, nadagdagan nyo ng 3 letter, I, tapos A, tapos
N, kaya naging Christian. Yung I-A-N, idinugtong doon sa root word na Christ. Ibig sabihin, pag wala si Christ, I-A-N, I am nothing without Christ. So, kaya tayo ay nakadikit dapat lagi kay Christ. So, dahil ikaw ay nakadikit kay Christ, dapat maging kawangis mo si Christ. Habang tumatagal ka na nakikinig ng salita ng Diyos, nag-grow ka, pabait ka ng pabait. Pabuti ka ng pabuti. Nababago ang iyong buhay from glory to glory. Dapat nagkaroon ng transformation ang ating buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, ayaw ni Lord, na maging katulad ka pa rin dati. Habang nagpapatuloy ka, gusto ng Lord mag-grow ka until you become like Christ. Kaya sabi ni Paul, sa aklat po ng Philippians chapter 3, verse 10, ang desire ni Paul ay ganito, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings. Kita nyo, pati yung pinagdaanan ni Christ, gusto niyang maranasan din. Yung experience ni Christ, kung siya nandito sa mundo, gusto niya maranasan din niya. At sabi niya, gusto rin niyang maging kawangis niya hanggang sa kamatayan, hanggang sa huli. Kung paano rin siya namatay, maging katulad din siya noon. So, ito ang ating destination as a person na tumanggap kay Kristo, maging kawangis ni Christ. Kaya, pag ikaw ay nakasalamuha muli ng mga dati mong kasama, dati mong kakilala, maninibago sila sa iyo. Hindi ka naman ganyan dati. Dati lagi lang nanghihingi ng papel pagka yung exam sa school. Ngayon, super blessed ang buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magpatuloy ka lang at mabe-bless ang iyong buhay. Amen. Sinong gusto yun? Amen. So tayo ay maging kawangis dapat ni Kristo. Yan ang ating goal. Ano ba ang goal natin sa pagiging Kristiyano? Ano ba ang ating destination? Maging kawangis tayo ni Kristo. Kaya pag matagal ka na kay Lord, dapat malapit-lapit ka na sa image ni Christ. Ibig sabihin, nagiging kasing bait ka na rin ni Jesus. Nagiging loving ka na rin, kagaya ni Jesus. Nagiging forgiver ka na rin. Marunong ka na rin magpatawad, kagaya ni Jesus. Marunong ka na rin dapat pumunawa sa mga tao, kagaya ni Jesus. Marunong ka na rin magpasensya doon sa mga taong pasaway, kagaya ni Jesus. At yung mga taong nag-iisip at gumagawa ng masama sa iyo, instead na gumanti ka, ay pinagpe-pray mo sila, kagaya ni Jesus. Pagka ganun ka, ibig sabihin, nasa sa iyo na talaga ang Panginoon. So, yan ang ating pong destination. Sabi ni Paul, hindi pa ako perfect, hindi pa ako ganap, hindi ko pa ito na-achieve. Pero, ito yung sinisikap ko. Ito ang dinidesire ko sa buhay na maging ganun ako, magkagaya ako ni Christ. And then pangatlo, when it comes to our journey on earth, ang ating pong destination is to fulfill God's purpose why He created us. Pag naririnig po ninyo yung mga taong mayroong poor psychology at saka mga wrong theology, okay lang ang buhay ko, basta may kinakain tayo 3 times a day, di ba pupunta naman tayo sa langit. Ay, hindi nyo na kailangan mangarap na kayo yung magkaroon ng maayos na buhay dito sa lupa. Hindi na kayo dapat mangarap magkalupa o magkabahay, tsaka sumagana dito sa mundo. Kasi tayo namang lahat, pupunta naman tayo sa langit at tayo mamamatay. Tama naman tayo aalis dito sa mundo at mamamatay. Ikaw lang, pero yung mga anak mo at apo mo, hindi mo kasabay. Tama ka? May iwan sila, papayag ka bang maalis ka dito sa mundo tapos magiging palaboy sila? Di ba? Ibig sabihin, you are irresponsible parents pag gano'n. Kaya ka nagsisikap at gumagawa ng vesting dito sa mundo dahil gusto mo na pag umalis ka dito sa mundo, hindi mapaparura ang buhay ng next generation. Are you following me? Yes, aalis tayo dito sa mundo pero hindi tayo sabay-sabay. May iwanan natin yung apo, yung mga kapo-apuhan. So, yung pong mga ganong mindset, yung okay lang ako may kinakain 3 times a day, basta ang mahalaga, piling ko si Lord. Okay yun kung ikaw ay single. Yung may kinakain ka lang 3 times a day, okay yun. Kung wala kang anak, kung wala kang asawa, okay yun.
Wala ko, basta mayroong isang red horse araw-araw na pambili, tama na yun. Okay yun kung nag-iisa ka, nagsosolo ka. Pero kung meron pang anak at meron pang apong nakatira sa iyong papakainin, hindi okay yun. Diba? Are follow me? Kailangan mo talagang gawin yung iyong best para madagdagan kung ano man yung meron ka ngayon. Sabihin mo sa iyong katabi, gusto ni Lord, mag-increase at madagdagan pa kung ano yung meron ka ngayon. Sino dito gusto niyang umapaw, sumobra pa kung ano yung meron siya? Yung hindi lamang pangkain 3 times a day ang kanyang marireceive this year. Yung pangtulong din sa anak mo, yung pampaaral, pambili ng lupa, pambili ng bahay, pambili ng sasakyan. Sino gusto mangyari sa kanyang buhay? Sabihin mo sa iyo, katabi, sa totoo lang, kapatid, gustong-gusto ni Lord yun eh. Hindi lang 3 times a day na pagkain araw-araw ang kaya ibigay ni Lord. Naniniwala kayo, hindi kuripot si Lord. Pero, do not limit yourself. Huwag mong limitahin yung sarili, enlarge your capacity to receive. Kung maliit lamang ang iyong sisidlan, halimbawa, sige po, meron po ditong libreng paros kaldo, ito po ay para sa lahat, kumuha na po kayo ng lalagyan. Tapos ang kinuha mong lalagyan, yung ginagamit natin sa Holy Communion. Tapos yung dala ng iba, kaserola. Ang dala ng iba, timba. Yun po, sino ang pag-uwi? Sino mas madami? Yung mayroong malaking lalagyan. Ako, ano pa ibig ko sabihin? Ganon din. Ngayong taong ito, sabihin mo sa iyong katabi, enlarge your capacity to receive. Itapon mo na yung maliit mong lalagyan at mag-create ka ng malaking lalagyan. Ibig sabihin, malaking pananampalataya, malaking paniniwala. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, ngayong taong ito, yun ang gagawin ng Diyos sa iyo. Amen. Palakpakan po natin si Lord. So, ang sabi ni Paul, basahin niyo po yung sinabi ng Philippians 3:12. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit ang sinisikap kong maisakatuparan ay yung layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. So, ibig sabihin, lahat tayo ay may layunin noong tayo po ay tinawag ng ating Panginoong Jesus. So, when it comes to eternity, our destination is heaven. When it comes to maturity, our destination is to become like Christ. When it comes to our journey on earth, our destination is what? To fulfill God's purpose why He created us. Kung ganun din lang pala ang istorya na, di ba maganda ng buhay natin sa langit. Di dapat, kung tinanggap mo si Jesus, dapat bigla ka nang na-rapture o hinimatay, nasa langit ka na agad. Ba't ngayon hanggang ngayon buhay ka pa rin? Nag-i-exist ka pa rin? Ba't ka ba ipinanganak? Kung yung pala, langit din lamang pala agad. Di dapat hindi ka na ipinanganak, dumiretso ka na agad sa langit. Pero ba't ka pa dumaan sa earth? Sabihin mo sa iyong katabi, may purpose si Lord. May purpose. Kung bakit ka napunta sa earth. Ano ang iyong purpose? To become a blessing, to contribute something on earth. Kaya yung iba po sa atin, some of you are destined to become a teacher. Yung iba ay destined to become a lawyer, to become an engineer, an architect. Hindi tayo pare-parehas. Pero alam niyo po, si Lord yung nag-create sa atin para magkaroon tayo ng contribution sa mundong ito. Hindi lang tayo taker, hindi lang tayo eater, kundi tayo ay maging contributor sa ikakaganda at kauunlad ng mundong ito. Alam niyo ba si Adam, bakit nilikha ng Diyos? Hindi lang para kumain ng mga prutas sa Garden of Eden. Tanungin niyo po ako, ano ang layunin? Kung babasahin niyo Genesis chapter 2, verse 15, ang sabi ng Panginoon, let us form man into our own image. Gawin na, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, kawangis daw ni Lord. So, yan ang ating destination, to become like Him. Let us form man into our own image. Gawin natin siyang kalarawan, gawin natin siyang katulad. Tapos, anong sabi ng Panginoon? Sabi ng Bible sa Genesis chapter 2, verse 15, and the Lord put a man into Garden of Eden to take care of it, to cultivate it, to nourish it. Kaya pala si Adan, inilagay ng Diyos doon sa Garden of Eden, hindi para lang mamitas ng prutas forever. Tanungin ninyo ako, ano? Sabi ng Lord, to cultivate it, and to work it, to watch over it. Sa iba't ibang version, tingnan ninyo sa NIV, ang nakalagay doon, to take care of it, to cultivate it, to nourish it.
Imagine ninyo, kung si Adan ay ang gagawin lamang niya sa Garden of Eden, araw-araw ay pipitas ng pipitas, kakain ng kakain, at ganun din ang kanyang mga anak, kakain ng kakain ng kakain ng prutas na walang gagawin, what will happen to the Garden of Eden? Kahit paano ba kayaman ang Garden of Eden, the Garden of Eden will become a desolate place. Mauubos din yun. Pero inilagay siya doon ng Lord, hindi para kumain, kundi para lalo pa itong pagyamanin, paunladin. Pag kumain ka ng prutas, yung buto, itanim mo para tumubo. Huwag mong kainin lahat, Adan. Dahil pag kinain mo lahat at hindi ka nagtanim, isang araw, wala ka nang kakainin. Kaya, ano po ang purpose ni Lord? Ilalagay ng Lord yan sa iyong puso. Kailangan mong ma-discover yan. Some of you, you are destined to become a pastor, to become a leader of leaders. Some of you, you are destined to build a company, to build a business. Hindi lang sari-sari store, di ba? Maging magpa-franchise kayo. Some of you, kayo po ay destined na tumulong sa mga charity. Some of you, you are destined to finance the work of the Lord, the ministry. Kaya ka pauuladin ng Diyos, kaya ka papayamanan ng Diyos, kaya ka bibigyan ng Lord ng maraming source of income. Kasi may mga tao kang i-sponsoran, may mga tao kang tutulungan. Sinong gustong gawin, ganyan ang gawin sa kanya ni Lord? I-level up ka ng Panginoon. Ngayon, kung ang iyong panos, ganito na ako, dito na ako nabuhay, ganito na ako nagising, ganito na ako. Hindi kung yan ang iyong desire sa iyong buhay, yan nga ang mangyayari sa iyo. Because you will receive what you believe. Kaya kung ano yung pinaniniwalaan mo sa taong ito, yun ang mangyayari sa iyong buhay. Now, tayo po lahat, mga kapatid, ay we have a different calling. Hindi tayo pare-pareha. Some of you ay tinawag kayo para maging empleyado, ang iba para maging business owner or kayo mag-build ng mga business. Some of you, kayo po ay tinawag para maging contractor, para maging teacher. Some of you, tinawag po tayo ng Lord na para maging mga pastor. Pero iba-iba po ang mga tawag sa atin ng Lord. Pero isa lang ang Diyos na tumawag sa atin. Alam niyo po, kung hindi natin malalaman kung ano yung ating destinasyon, we are wasting of time, money, and energy. Na parang lumilipas ang panahon, parang walang nangyayari. Hindi ko alam kung saan ka pupunta. Sabihin mo sa iyong katabi, gusto ng Lord na maging malinaw sa iyo kung saan ka patungo. We have a different calling. Pero we have only one God na tumawag sa atin. Tayo ay tinawag ng Lord to fulfill His purpose why He created us. Ano pa ang layunin ng Diyos ng tawagin niya tayo? Bakit tayo napapunta dito? Hindi aksidente na nandito ka. Hindi aksidente na nandito ka, kundi may layunin si Lord. May dahilan si Lord kung bakit ka nandito ngayon. At yun ang dapat nating ma-discover. Yun ang dapat nating malaman. Noong po ako ay elementary, ang hilig ko po talaga ay yung drawing, painting. Marami akong mga gamit. Hindi ako bumili ng mga gamit sa paintings. Sumasali ako sa mga contest sa school. Nanalo ako ng papers. Ako nga po ang artist of the year. Ilang beses yun? First year, second year, third year, fourth year. Artist of the year sa aming school. Wala makagaw ng corona. Lumalabang kami sa mga sa mga contest. Then nagkakapera naman ako dahil doon. Siyempre, pag nagkakapera ka na, di lalo ka pang natutuwa. Uy, talaga, masarap to. Nung ako po yung magka-college na, diniscourage ako ng aking ninong. Yung akin naman pong ninong, hindi naman po yung born again akin. Hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sabi niya, naku, magugutom ka lamang Cleo dyan sa pagpa-fine arts. Kasi yung mga kakilala ko, mga fine artists, gutom din eh. Ang papayat nila. Ay, yung mga paintings nila, kadami-dami mga paintings dyan. Wala namang bumibili kasi ang mamahal. Kasi parang na-discourage ako na parang ayaw ko nang maging isang pintor. Yeah. Tapos, pero kumuha ako ng drafting engineering. Nakatapos din po ako at saka nag-work din ako sa office ng mga architect at saka mga engineer. Gumagawa ako ng mga Pero alam niyo po, ang napansin ko po doon, mga kapatid, dinala ako ng Lord
sa aking talagang destinasyon. Nagkaroon ho ako ng OA drafting engineering nung tinitake ko na course. Nagkaroon ako ng kaibigan na pastor. Hanggang sa lagi niya ako sinasama sa mga gawain, sa mga outreaches, sa mga radio station. Hanggang sa nakita ko yung aking sarili na yung ginagawa niya, ginagawa ko na din. Dati nung taga-sama-sama pala. Taga-sama lang. Hanggang sa nagkaroon ako ng desire na magpagamit sa Panginoon to share the word, the message of God to those people who are not saved. Kaya parang na ko na yung yung pagpipintor. At ako po ay dinistin ng Lord sa pagpapastor. Hindi na pala ako pintor. Ako pala tinawag ng Lord para magpastor. Ibig sabihin, para mag-lead ng mga tao papalapit sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng pastor. Ibig sabihin ay, sa Greek word ay shepherd, koimen, shepherd. Ibig sabihin, ikaw ay nag-lead ng mga tao papalapit kay Lord. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kailangan malaman mo kung ano yung calling ng Lord para sa iyo. Saan ka ba tinawag? Pwede ngayon hindi mo agad malaman. Pero ilalagay ng Lord sa heart mo yan. Ano ba yung gusto mong gawin para sa Panginoon? At saan ka ba masaya na kapag ginagawa mo yun, you are happy? Yung iba po ay sila yung nagsasucceed sa pagiging isang OFW. Yung sumasagana sila sa pag-abroad. Pero hindi po lahat ay naging masagana sa kanilang pag-abroad. Yung iba ay nag-fail sila. Ba't may sumasagana, may umuundan, lumagad ng buhay? Marahil sila'y tinawag para doon. Pero kung ikaw ay ma-homesickin, hindi ka babagay doon. At tapos ikaw gusto paupo-upo lang, hindi ka babagay doon. Dito sa Pilipinas, kaya paupo-upo ka, mamaya may tanim ka lang na malunggay, papitas-pitas ka doon, mamaya mabubuhay ka. Kasi pang bansa hindi po pwede yung gano'n. Kailangan mag-work ka 16 hours, 18 hours. Lampasan mo pa si Lenny kasi siya 22 hours nagtatrabaho. Alam niyo po mga kapatid, may kanya-kanyang lugar tayo na dinisign ni Lord para sa atin. At ngayong taong ito ay dapat ma-discover mo yon. At kapag na-discover mo yon, magiging successful at magiging prosperous ang iyong buhay. Yan. Huwag lang tayong manggaya doon sa iba. I-discover mo kung ano yung built-in potential na nasa iyo ngayon. Sabihin mo nga ulit sa iyong katabi, you have a built-in potential to become a millionaire. Ito, parang di ata naniniwala. Gutom lang yan, Pastor. Gutom. Alam niyo po, yung iba ay naging prosperous and successful kasi na-discover nila. Bigla silang nabuksan. Pwedeng dahil sa experience, sa circumstances na dumating, pwedeng dahil sa meron lang silang isang word o isang message na ang dating sa kanila is very strong at yun ang naging turn around ng buhay nila. Iba-iba. Kaya, kung desire mo ito na mangyari, gagawin ito sa iyo ng Panginoon, dapat ipakita mo sa Diyos na you are interested. You are willing to discover yung purpose niya para sa iyo. At pag na-discover mo yon, tandaan mo, you will become a blessing to other people. Si Abraham, pinaalis siya ng Diyos sa Haran. At pinapunta doon sa place na ipinrepair sa kanya ng Lord. Anong purpose? To become a blessing to many people. So yun din ang purpose ng Diyos para sa ating lahat. To become a blessing to other people. So, how to become a blessing to other people? By moving and doing your calling. Kung tinawag ka ng Panginoon na ikaw pala tagapag-ayos ng aircon. Di maging blessing ka. O ba ninyo? Anong ibig sabihin? Magbigay ka ng convenience doon sa mga tao. Yung iba naman pala tinawag para mag-put up ng business. Tapos mag-hire ka ng mga tao para yung mga walang trabaho, magkameron ng trabaho. O di ba blessing yun? Nagiging blessing ka pag ganoon. Are you with me? Kaya lahat po tayo mga kapatid ay dinisign ng Diyos para maging blessing sa ibang tao. Hindi pa nga lamang natin na di-discover kung ano yun. But if you are dedicated,
at talagang ikaw ay desperate na gusto mong malaman yun, i-reveal sa iyo yun ng Lord. Now, the question is this. How to reach our destination sweet and sound. Pag sinabing sweet and sound, hindi ho yan yung leche plan, at saka salad, at saka ano yan. Hindi, pag sinabing sweet and sound ay safe. Walang aberya, walang disgrasya, makarating ka sa iyong destination ng maayos. Now, paano natin marireach yung ating destination na yun? Sinabi po dito sa aklat ng Isaiah, forget the former things. Do not dwell on the past. So, number 1, ito po, how to reach our destination. So, number 1, leave the old things behind. Ano ba yung old things? Yung mga lumang bagay na sa tingin naman natin ay hindi na siya useful sa buhay natin, na nagiging pabigat lamang. Kami kada lipat namin ng kada lipat sa mga nililipatang mga bahay. Iba tayo, di ba? Parang nangihinayang tayong i-let go na yung mga bagay na lalo na yung mga sentimental, may mga sentimental value. Ayaw natin mga itapon. Kaya minsan, yung mga bagay parang nagiging basura na lang sa atin. Mga bahay, hindi naman natin ginagamit na nandyan lang. Kaya alam mo doon sa mga mayamang bansa, kagaya ng mga Hong Kong, kagaya ng mga Singapore, ng mga US, ng mga Japan, tinatapon na nila yung mga ano nila, di ba? Tinatapon na nila yung mga gamit nila. Ginagawa ng Pilipinas, kinukuha lahat, binibenta, sa atin. Pero sa kanila, tinatapon na nila yun. Bakit? Kasi they are ready, they are preparing themselves to receive a new things. At hindi darating ang mga bagong bagay sa iyong buhay kung hindi mo ile-let go ang mga lumang bagay. Tingnan nyo, basahin ulit ninyo yung Isaiah 43, verse 8. Doon muna tayo sa 18. Forget the former things. Do not dwell on the past. Kalimutan mo na daw ang mga bagay na nangyari noong unang panahon. Kinakausap ni Isaiah yung mga Israelita dahil sila po ay mayroong mga pangit na pinagdaanan sa buhay nila noon. Ano ang mga pangit na pinagdaanan? Sila ay naging slave sa Babylon. And aside from that, may mga ginawa din ang Diyos sa kanila. Mga miracles, hinati ang dagat, at hinati ang ilog, nagpa-ula ng maraming tinapay ang Panginoon. Okay, ano po ba yung mga former things na dapat nating i-let go sa ating buhay? Number 1 po, mga kapatid, na former things na ating dapat na i-let go sa ating buhay, yung ating old success. Sabihin natin, old success. Yung ating pong success last year, it does not mean na magiging success pa rin natin ngayon. Pwedeng yung success natin, yung year 2024 will become a failure this year 2025. Are you with me? Meron akong nakausap dati, matagal na yun Siya po ay may-ari po ng isang printing press. Kilalang printing press yan dito sa Dagupan. Pero ang walang opisina nandun sa Kalasyaw. Sabi niya, alam mo, Pastor, nung way back 1970s, mga ganun, sabi niya, kami ang rito, namamayag pa, sikat kami, ang aming printing press. Pero, kamusta ko ngayon? Wala nang Pastor, wala nang nag-aano sa amin, wala nang nagpapaprint sa amin, minimaintain na lang namin yung mga old customers, minsan lumilipat. Pag tinignan mo naman yung kanyang mga equipments, panahon pa yata ng Hapon, ng World War I, talaga namang kailangan pang papainiting ganyan para umandar yung makina. Sa totoo lang, mga kapatid, nung time na yon uso na ho yung mga digital printing, ang mga machine. Anong ibig sabihin? Hindi niya in-upgrade. Sana yung tagumpay niya, tuloy-tuloy sana yung tagumpay pa rin. Nasa top of the line pa rin siya ng tagumpay. Kaya lamang, nanatili na siya sa ganun, hindi na siya nag-innovate, hindi siya nag-upgrade. Katulad halimbawa po ng Kodak. Noon, ang Kodak, sikat na sikat sila. Yung mga film ang ginagamit, hindi na inabot ng iba hindi na inabot ng mga anak natin yung mga film, mga ganyan. Noon, tipid na tipid ho, pagka mag-shasha, talagang smile, the best smile. The best. Kasi 24 shots lang. Ang yung iba, 16 shot nga. Yung iba sa amin, lolo ko, 5 shot lang. Yung pinapagpag. Inabot ko yung mga ganun.
alam niyo po, ang Kodak noon ay sila'y talagang namamayagpag. Kaya ang tawag doon, basta ang tawag, pag ipapapicture ka, hindi picture ang tawag, hindi selfie. Ay, ako nga ikay Kodakin mo. O, tayo doon sa bayan, tayo magpapakodak. Naging trade name yung pangalang Kodak. Naging pampalit doon sa pangalang picture. Kasi nga, sikat sila. Pero ngayon po, bankrupt na po sila. Alam bakit? Because they did not innovate. Hindi sila nag-innovate, hindi sila nag-upgrade. Hindi po ang Nokia. Dati noon, sikat na sikat ang Nokia. Pero bakit sila ay nawala na sa linya ng tagumpay? It is because they did not innovate. Hindi sila nag-improve. Parang yung old success nila, nag-stop na sila. Hindi na sila nagdagdag ng knowledge, hindi sila nag-upgrade, hindi nila nakita yung future. Not like yung yung Apple company. Sila po ini-improve nila ng ini-improve yung kanila pong mga system. Ngayon, kaya po ini-embrace ng marami ang Apple dahil naglagay na po sila ng AI doon sa system po nila. Na yun ay pwede ka nang magtanong, lahat ng klase ng tanong, itanong mo na, parang daig pa ang Google. So, ibig sabihin mga kapatid, kinakailangan na there is always a room for improvement sa ating buhay. Huwag nating sabihin, hindi, ganito na ako, dito na ako nabuhay, ipinanganak na akong ganito na ako. Sabihin mo sa iyong katabi, isip mo lang yan. There is always a room for improvement. So ano pong una na dapat natin i-let go? Yung ating old success. Kapag hindi mo binitawan yung old success, hindi dadating ang bagong success. Maybe your success noong 2024 will become a failure sa mga darating na taon. Pwedeng maging barrier yun. Pwede siyang maging stepping stone, pero hindi siya po pwedeng maging ating monument. Dahil ang success is not a destination. It is a journey. Success is a journey. Papasin mo, sabi nga, pag ako'y meron ng sasakyan, nabili na ako ng sasakyan, masaya na ako. Pero nung makabili ka, gusto mo ulit i-trade in kasi may bago na naman lumabas. Tapos, gusto ko magkaroon ako ng bahay, mga 3 bedroom. Nung na-achieve mo na yon, di successful ka na. Nagkaroon ka ng apo. Ang dami ka na nagiging bisita. Gusto mo nang palitan yung bahay, yung 6 bedroom, tapos may swimming pool, tapos meron pang malaking living room kasi marami kang taong welcome sa bahay mo. Napapasin nyo ba na yung success is not a destiny or destination? It is a journey. Kaya ang ating journey ay heaven. Ang ating journey is to become like Christ. At ang ating journey dito sa mundo is to fulfill our purpose. Why God He created us. Bakit ka pinayayaman ng Diyos? Bakit ka binibigyan ng Diyos ng maraming sasakyan? May para maging display lang, tapos picture? Ako naniniwala, kaya ako binibigyan ng Diyos ng sasakyan para yung sasakyan yung gamitin ko para sa gawain. Kung hindi din lang gagamitin doon, anong silbi doon? Kung hindi gagamitin for the glory of God. Kaya ako binibigyan ng Diyos ng pera para makatulong doon sa mga tao, sa ibang mga tao. To help other people, to help my family. Pero kung kaya ka nagkakapera, i-display mo lang dyan, maluluma lang yun, madidepreciate, mawala ng value, di wala rin. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, may purpose talaga si Lord. Kung bakit ka papasaganain niya. Ayan. Our own success. Now, pangalawa, yung our bad experiences in the past. Palagay ko, lahat naman sa atin ay merong mga hindi magandang nakaraan sa ating buhay. 5 years ago, or 10 years ago, may nakaaway ka, or 15 years ago, matagal na yon. Na parang akala mo, kahapon lang nangyari. Hanggang nagduduel ka dun sa mga pangit. Some of you, you're in-abuse, ikaw ay pinagmalupitan, or ipinahiya ka, o ikaw ay merong bad decision na nakumit sa buhay, o nag-away ka ng iyong parents o ng iyong ina, na hanggang ngayon, dala-dala ko, iniisip-isip mo pa rin. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi ng Bible, forget the former things. Nangyari na yun eh. Natapos na yun. So ano po ang kailangan natin gawin? Kailangan natin palayain ang ating sarili doon sa mga nangyari sa ating hindi magaganda sa ating buhay para tayo makamove on. Sabi niya, forget the former things. Do not dwell
on the past. Sabihin mo nga sa'yo katabi, do not dwell on the past. Why? Dahil si Lord pala ay may ipiniprepare na maganda. Sabi doon, see, I am doing new thing. Now it is spring forth. Sabi doon, it is spring up. Do you not perceive it? Sa Tagalog, ako may inihanda, ginagawang bagong bagay. Hanggang ngayon, hindi mo pa namamasdan. Hanggang ngayon, hindi mo pa nakikita. Kasi, ito yung ginawa ng Diyos. Maganda, may maganda ginawa si Lord dito. Pero lagi ka pa rin nakatingin doon. Lagi ka nakatingin doon sa lumang bagay na nangyari sa buhay mo noong unang panahon pa ng Hapon, panahon pa ni Marcos. So, hindi mo nakikita yung may ginawa pala si Lord dito. Are you with me? So, forget the former things. See, I am doing new things. I am making a way in the wilderness and streams in the desert. Ano pong ibig ko sabihin dito? When you forget the things, the old things, ano ang mangyayari? Magbubukas daw po si Lord ng panibagong pintuan, panibagong way. Ano yung wala? Wala daw po silang madaanan. Kasi na-trap sila na isang situation na hindi nila paano makakalabas sila. Pero nagbukas ang Lord ng way para makadaan sila. The point is this, kung ano ang wala sa iyo ngayong taong ito, yun ang gagawin ng Diyos. Para baka natin yung ano. Kung ano yung wala, yun ang i-create ng Lord. So, the first thing that we must do to reach our destination sweet and sound is to leave the old things behind. Iwanan natin ang mga lumang bagay para ma-embrace natin yung bagong bagay na ginawa sa atin ng Diyos. Nung last Sunday ng 2024, ako po may ginagamit mini iPad. At yung mini iPad na yon ay nabili ko pa yon nung hindi pa pinapanganak si Naomi. Noong mga panahon na yon. So, dala-dala ko yung kahit, alam nyo, pag may bago kang gadget, sa pupunta, kahit sa bukid, sa baryo, kahit walang signal. Favorite ko yon. Tapos lahat ng aking mga teachings na tinuturo sa mga kasal, sa mga conference, sa mga, basta lahat, mga invitations, anniversary, lahat yun na nandudot. So, dahil nga ang iPhone, ang Apple, every 6 months nag-a-update sila ng nag-a-update sila ng kanilang system. So, kailangan mo siyang i-update. Dahil sa old generation na siya, a-update ko ng update. Sabi ng Apple, your iPad is not suitable or compatible sa new apps na ida-download. Pero ginagamit ko pa rin siya. Ginagamit. Ang problema po, habang tumatagal, hindi ko nabubuksan na yung Facebook. Hindi ko na rin nabubuksan yung Yahoo Mail. At hindi na rin ako nakapag-research. Bakit? Kasi na siya, masyado na po siyang late. Di ba yung sa cellphone nyo, minsan may mga message na hindi nyo na mabasa. Uy, nag-message na ako sa iyo. Yung wala kang mabasa, yung pala, kailangan mong i-update ang iyong app. Yun kahit anong update ang gawin nyo, hindi na talaga mag-update kasi puno na. Sabi nung hindi bumili ka na lang ng bago. Hindi, mahal na mahal ko ito. Di sinatsaga ko. Kaya, ang kaya na lang yung gawin niya, mag-type ako ng lesson. Pero yung mag-research ako at mag-aral pa na mag-aral, gamit yun. Hindi ko na siya magawa. Kasi nga po, obsolete na siya. Pero ayaw ko siyang bitawan. Ayaw kong bitawan. Alam nyo, pag may isang bagay pala na ayaw mong bitawan at gusto ng Diyos na pagbitawan sa iyo, kaya hindi ako magkaroon ng bago. Bakit? Ayaw kong bitawan. Yung misis ko, meron na siyang bago. Ako, luma pa rin. Favorite ko. Tsaka, parang pili ko, I am comfortable. Ang isa pa sa nakakahinder ng, yung new things, yung komportable ka na. Halimbawa yung tsinelas mo, kahit pudpud na, yung yung alis na yung tako, ayaw mong itapon. Bakit? Komportable na paa, di ba? Bibilang bago, pag isinuot mo, yung nalalap na pagkakaroon ng paltos. Kaya ayaw mong paltan kahit pudpud na yung tsinelas mo. Parang pang komportable ka na. Pero ang point doon, hindi darating ang bago hanggat hindi mo itatapon yung luma. Ano na ginawa ng Lord? Nung isang umaga, i-aayos ko na yung i-share ko. Nung akin pong i-charge na ayaw nang mag-charge.
Nasira na ako. Paano kaya ito? Eh, lahat ng teaching ko, nandun. Paano mo ito? Kahit anong pindot mo, anong hampas mo, ayaw talaga mabuhay eh. Talaga na maalam na. Umalis na si Herodes. Alam niyo yung message ko na yung 2024, yun. Huwag na daw kayong babalik kay Herodes. Kaya nag-iba ng daan. So, hiniraw ko muna yung iPad devices na ginagamit niya sa work niya. Alam niyo po, nangaral pa rin ako. Yung pala, mga kapatid, pagpasok ng year 2021, meron palang bagong bagay na ibibigay sa inyo. At ito pala yun. Yan, yan. Alapakan natin si Lord. Ayan yun. At least ito, updated. Bagong-bago. Now, nakuha niyo po yung point dito. Hindi, ang sinasabi ko, hindi para magyabang sa inyo na, okay pa akong iPad, ayun kayo. Hindi yun. Ang point ko dito, hindi ka bibigyan ng Diyos ng bagong bagay hanggat hindi mo ile-let go yung luma. Parang hinayang ka itapon. Pero, gusto ng Diyos bigyan ka ng mas maganda. Pero ayaw mong bitawan. Akala mo yun ang pinakamaganda, pero may mas maganda pa palang ibibigay sa iyo si Lord. Do you get the point? Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang manghinayang sa mga bagay na pinapabitawan sa iyo ng Lord. Kasi mas maganda at grabe kakaiba yung ibibigay ng Lord. This year, 2025, is a year of new things. Di ba? So, let us leave the old things behind. Ang pangalawa, how to reach our destination. Sweet and sound, by focusing on your future. Hebrew chapter 12, verse 1-2. Sabi niya, kaya nga, dahil sa napapaligiran tayo ng mga maraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan. So, yun pala yun. Leave the old things behind. Yung mga bad habits, yung mga masasamang ugali, yan. It's a matter of decision. Ikaw ang magdi-decide nun. Hindi automatic na nawawala sa atin. Yung masamang ugali, yung mga forgiveness, hindi automatic na nawawala yun. Kailangan mag-decide ka para ikaw ang magdi-desisyon na itatapon mo yun. So, talikuran na natin ang kasalanan at ang mga balakid na pumipigil sa atin. At buong tiyaga daw tayong magpatuloy sa takbuhin na nasa ating harapan na sinalihan. So, ang sabi niya, ito, sa verse 2, basahin po ninyo, ituon natin ang ating Panginoon kay Jesus na siyang pinagmumula ng ating pananampalataya at ang kabuuan ng ating pananampalataya. Tingnan ninyo, pansin ninyo, sinasabi po ng Bible that we should focus on the future. Who is our future? Si Jesus. He is our future. God called us to become like Him. Ang sabi ni Paul, tingnan niyo sa Philippians chapter 3, verse 13. Dear brothers and sisters, I have not achieved it. Hindi pa niya na-achieve yung mga bagay na yon. Akala natin, nagtagumpay tayo, yan na. Hindi pa yan. Akala natin, lumago na tayo. Hindi pa ito. May paglago pa na gustong gawin si Lord. Akala mo, tagumpay ka na. Na-achieve mo na lahat. Hindi pala, meron pa palang mas matindi pa. Walang ubos ang tagumpay. Sabihin mo sa iyo, walang tapos. Kung matatapos man yun, ikaw ang tatapos, hindi si Lord. Naalala niyo po ba yung babae na lagay siya ng ng oil sa mga empty vessel? Tulo ng tulo. Kailan nag-stop yung tulo ng langis? Nung wala nang lalagyan. Hindi dahil wala nang mailagay, kundi dahil wala nang paglagyan. So ano pong ibig sabihin? Kinakailangan nating damihan, lakihan, lawakan ang ating sisidlan. At yung ating sisidlan, yung ating isip. Ang ating isip, yan ang ating sisidlan. Kapag hindi na kayang itanggapin ng iyong isip ang isang bagay, hindi na siya darating sa iyo. Okay? Kaya dapat maging bukas ang ating isip sa mga bagong bagay, sa new technology, sa new move of God. Sabi doon, but I focus on this one thing, forgetting the past and what? Looking forward to what lies ahead. Kung ano yung nasa hinaharap, doon siya nakatingin. Hindi doon sa nakalipas din sa lumang bagay. Kapatid, 2024 is over.
there is a new journey na binuksan si Lord para sa akin. Di ba? Magaling pa ng panahon ni Marcos. Ang bigas piso lang. Pagka meron kang 5 piso at namalengke ka, puno na ang iyong malaking basket. Ngayon ang piso, nako. Paminta lang ang mabibili mo. Pag lagi mong inisip ng inisip yon, wala nang mangyayari sa iyong buhay. Alam niyo po, mga kapatid, minsan sabi, ang taas na lang bilihin. Paano na ako ngayon? Alam niyo po, tayo, ito ang ating dinideklara palagi. Kung tataas ang mga bilihin, tataas ang mga halaga ng mga pamilihan, ngayon, ang ating deklarasyon, itataas din ng Lord ang mga pagpapala. Ibibigay niyo sa inyo. Pero ka dapat mag-isip. Ha? Yes. Tignan niyo, nung kami umuupa kami ng bahay, kami mag-asawa, 2.5. Ang una-unang pag-renta namin, 2.5. Nung kami pa lang ng 2, dinikakaroon na kami ng anak. Lumipat ho kami sa 3,000. Kinaya pa rin namin. Noong dati, hirap na hirap kami magbayad ng 2.5. Ang hirap. Nung lumipat kami, 3,000, naging 3.5. Kinaya rin. Nakasurvive din. Nung nagkakaroon na po tayo ng mga small group, siyempre, di naman kasi ang mag-i-invite ka ng tao doon sa sinubukan mo namin magrenta, 5,000. Dati, hirap na kami sa 2.5. Pero, kinaya pa rin ang 5,000. Dahil dumadami na ang aming gamit, hindi kasi na kami nagtatapon ng gamit lumipat mo kami, pamahal ng pamahal. Naging 7,000. Yes. Kinaya pa rin ho, nakasurvive pa rin. Pandemic pa huyo. Nagtaas na naman ang buwan, naging 8 na. Sabi ho namin mag-asawa, yung kailan na ba tayong lipat? Kapito? Yung kapito pa 8. Basta, yung huling paglipat na po ito, dineklara namin, Lord, yung sunod na lipat namin, bahay na. Ang problema ito, hindi na 8,000 ang problema namin. Milyon na. Pinalok pa nga ako nung magbibenta ng bahay. Akala ko yung mapira. Magkano yan? 2M. Kaya ka bibilihin ko yan. 2M lang pala. Hindi niya alam, meron lang akong M. Wala pa akong 2. Yun ang istorya doon. Kaya ginawa ko, nag-pray kami nung nag-pray. Alam mo? Di ba, sabi ko, kinuwento ko na po sa inyo. Bala ko na nga ako nung pumunta sa London. Maglulon ako dito, maglulon ako doon. Para mabayaran. Pero hindi ko ako na-approvean. Alam niyo po mga kapatid, kung mayroon kayong hinihiling at hindi pala ibigay sa inyo ng Lord, may mas magandang gagawin siguro. Sabi ko, buti na lang, kako hindi na-approvean. Kung hindi, 30 taon na ako magbabayad. Alam niyo, ang magandang balita ko yun. Nung ako'y mag-preach, pagkatapos kong mangaral sa Batangas, may tumawag ko sa akin. Pinapunta ko sa kanila. Uncle Bukupal. Sino pala yung nakapagbenta ng lupang magkakapatid? Wala nga aking anak. Walang tatanggap. Sino? Sabi nung aking hindi ikaw na. Bahala ka na diyan. Yun, praise God. Nabayanan mo namin yung... Wala ako sa isip kong gano'n. Ang ibig ko sabihin, kapatid, huwag kang matakot, manampalataya. Kasi malaki ang Diyos. Kaya niyang gumawa ng himala sa inyo. Yes. Yung po sinasabi ko sa inyo, yung mga patotoo na unexpected. Naniwala lang kami at nilakaran lang namin yung salita ng Diyos. Kasabihin mo sa iyo katabi, yung nangyari kay Pastor, practice lang yun. Amen? Yun ay halimbawa, example lang yun ng kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay. But I focus on one thing. So, kinakailangan mong mag-focus ka doon sa mga bagong bagay na gagawin ng Diyos. Yung ginawa ng Diyos na himala last year, kayang lampasan ng Diyos ngayong year 2025. Amen? Alapakan natin ang Panginoon. What is our destination? When it comes to eternity, our destination is heaven. When it comes to maturity, our destination is to become like Christ. When it comes to our journey on earth, our destination is to fulfill the purpose of God why He created us. And now, how to reach our destination? Una, we should leave the old things behind. Iiwanan mo talaga eh. Hindi mo ma-reach ang iyong destination kung hindi mo iiwanan.
kung ano yung mga bagay na nagpapabigat sa iyo. Si Abraham, ganun ang ginawa niya. Kaya niya na-reach yung promised land. So, sabi ng Bible, we should forget the former things. Ano yung former things na dapat nating kalimutan? Our old success. And our bad experiences in the past. So, anong dapat natin gawin? We should leave the old things behind. So, at ang pangalawa, we should focus on our future. Yan ang itinuturo ng Bible. Sabihin mo nga sa iyong katabi, your past is just a place of learning, not the place for living. Yung mga pinagdaanan natin, na lugi tayo sa negosyo, na budol tayo, na-scam tayo, yun ay learning. Dumaan tayo sa learning. Nawalan tayo ng pera, isipin mo, tuition fee mo yun para matuto ka. Masakit nga yung nangyari, pero mas masakit yung hindi ka natuto sa nangyari. Are you following me? Masakit yung nangyari, nabudol ka, naloko ka, na-scam ka, nalugi ka, masakit yun. Pero ang masakit yung hindi ka natuto. Are you with me? Sa iyong pagkakamali. Okay? So, pangatlo po is begin to move forward. Begin to move forward. Do you want to reach your destination, sweet and sound? Begin to move forward. Pastors, leaders, mga kapatid, mga ate, mga kuya, I am telling you, nothing will happen to you this year, 2025, if you do not move. Naniniwala kayo? Yes. Walang mangyayari sa ating buhay ngayong year 2025 kung hindi tayo gagalaw. Para mangyari, para may mangyari, kinakailangan tayo ay may gagawin. Sabi po sa Philippians 3:14, sino dito ang mayroong gusto niyang may ma-achieve this year 2025? Sabi ni Paul, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Ang gantimpala para lang doon sa mga nagpapatuloy, hindi doon sa mga give-uppers at mga backsliders. Upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nandun sa langit. Kinakailangan pala natin gumalaw, kinakailangan natin kumilos para magkaroon po ng result, magkaroon ng maganda na pangyayari sa ating buhay. Ano dapat natin gawin? Magkaroon tayo ng mga plano na gagawin, magkaroon tayo ng goal. Ano ba ang goal mo this year? Makabayad ng utang. Magkano ba ang iyong utang? 10,000. Paano mo mababayaran yun? Wala pa akong 10,000. Ano ang iyong plano? Bayaran ko yun, i-chop-chop ko yun. 1,000 isang buwan, 1,000 isang buwan. Di bago matapos, di bayad ka na. Ano pong ibig sabihin? Ano ba ang goal mo? Magkaroon ng sasakyan. Magkano ba ang bibilihin mong sasakyan? Ano ba ang sasakyan? E-bike ba? Mountain bike? Motor? Ano? Magkano ang presyo? Ganito. Magkano yung itatabi monthly? Dapat meron ka lang. Kung wala yun, alam na ni Lord yun. Bahala na si Lord. Dadating yan. Kung akin, di akin. Kung hindi, di hindi. Sabihin mo sa iyong katabi, nothing will happen to you. This year, 2025, if you do not move, kung wala kang gagawin, lahat mo kami dito may ginawa. Bakit lumago at nag-multiply ang ating mga churches sa iba't ibang mga lugar? Meron ho tayo pong ginawa. Hindi ho yun yung magpe-pray ka lang, at wala kang gagawin. Yung nag-pray ka nga, may ginawa ka rin, di ba? Lumuhod ka nagtaas ka ng kamay, nag-pray ka, may ginawa Pero yung hihintayin mo lamang, walang mangyayari. Kasi dito gusto may mangyari this year 2025. Dapat may gagawin ka. Sabihin mo sa iyong katabi, galaw-galaw din. Si Moses, mga kapatid, ano nyo ang ginawa? Di ba, natrap sila sa isang situation na hindi sila makadaan. Anong ginawa niya para sila'y makadaan? Iniunat po niya ang tungkod at sila'y nakadaan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, si Moses, iniunat niya ang kanyang tungkod para siya'y makadaan. Ikaw. Si Joshua naman po, sila po inatrap doon sa river bank. Hindi rin sila makatawid. Papunta po doon sa kabila.
Pero ano pong ginawa na? Sabi ng Lord, humakbang ka, ilakad mo ang iyong paa, at pagtungtong ng iyong paa, biglang mahahati ang dagat, ang river. Si Joshua humakbang, gumalaw. Ikaw, tanungin mo sa iyong katabi, ikaw. Kilos-kilos. Di ba? Si Queen Esther, yung ano po, yung mga Hudyo nun, papatayin sila eh. May nagbanta sa buhay na mamatay silang lahat, naglagay na ng date at saka time para sila mamatay. Pero ang ginawa niya, kumilos siya at siya po ay nag-intervene sa hari para yung buong mga Hudyo ay hindi mamatay. At alam niyo po, hindi nga po sila napahamak, naligtas ang mga Hudyo dahil meron po siyang ginawa. Sabihin mo sa iyo po, David, ikaw, may gagawin tayong lahat para may mangyari this year, 2020. Gusto mong umulat? Mag-business ka. Diba? Gustong makapasa sa board exam? Mag-review ka. Gusto mong mawala ang bilbil mo? Mag-jogging ka. Ganon. Ano bang gusto mong mangyari sa iyong buhay? Nothing will happen this year if you do not move. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, now is the time to move forward. Yung naniniwala na may mangyayari sa kanyang buhay ngayong year 2025, let us arise and be excited sa gagawin ng Lord sa ating buhay. Tayo na ho kayo. Yan ang nga baga sinasabi ko. Yeah, okay? So, pinakailangan natin, we have to stand up and move forward. And be excited and be expectant. Amen? Si Lord, excited siya and willing na gumawa ng mga bagong bagay sa atin. Ang tanong ay, willing ka din ba na gumalaw? Willing ka din ba na kumilos? When you stop, the Lord will stop. But when you move, God will move. At ito ang matindi. Pag kumilos ka, mas matindi yung pagkilos ng Lord. You will experience the unstoppable move of God this year 2025. Sino pong naniniwala yung unstoppable move of God mararanasan niya sa kanyang buhay? Dapat unstoppable ka rin. Amen? Oh, Father, thank you so much, Lord. We are so excited and we are so very expectant. Lord, dahil nagbukas ka ng panibagong journey sa buhay namin. Lord, at kami ang pipili ng landas na aming lalakbayin at tatahakin. Ayaw namin masayang ang taong ito na lumipas ang 12 buwan na walang nangyari. Lord, gusto namin may mangyari sa aming buhay. Gusto namin may maganap na kakaiba naman. Ayaw na namin nung dati, Panginoon. Ayaw na namin ng mga old testimonies. Lord, yung mga lumang patotoo, palitan mo ng bagong mga patotoo naman. Alam namin, Panginoon, kapag kami nasa inyo, connected kami sa inyo, hindi kami mauubusan ng mga magagandang patotoo. Kung may mga magandang patotoo tayo, noong year 2024, mas maganda ngayong 2025. Yes, this year 2025 is a number of grace. Yes, Lord. Hallelujah. Sige. Yes. Pasalamatan muna natin yung mga pag-iingat, yung provision ng Lord sa atin, ng mga nakaraang taon. Pasalamatan natin si Lord sa kanyang mga kabutihan. Yes. At ngayon, simulan natin ang taong ito na punong-puno tayo ng pag-asa, punong-puno tayo ng new hope, punong-puno tayo ng excitement sa ating puso. Yes. Kung tayo man ay nag-fail noong year 2024, tayo man ay may mga bagay na hindi nagawa noong 2024, yes, ngayon 2025, iibahin ng Diyos ang sitwasyon ng ating buhay. God will show us His power and glory. Thank you so much, Lord. Sige, ngayon, mag-pray ka. Hilingin mo sa Diyos kung ano yung gusto mong mangyari sa iyo sa taong ito. Sabihin mo, huwag kang mahiya. Makilala ang Panginoon ng lubusan, maging malalim sa Kanya, ma-achieve at ma-fulfill yung iyong dreams, mag-mature sa iyong faith. Yes, magpatuloy ka sa Kanya, sa pagkilala mo sa Kanya. Ano yung gusto mong maranasan, ma-achieve sa iyong buhay? Ma-develop pa sa iyong sarili. Ano yung gusto mo pang ma-improve sa iyong buhay? Ngayon, sabihin mo yan kay Lord. Sabihin mo yan kay Lord. And I am telling you, yung mga bagay na yon ay gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Thank you, Lord. Thank you, Father.
for your glory, for your favor. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. To you alone the glory and honor and thanksgiving. Hallelujah, hallelujah. We give you praise. We give you honor. At ngayong taong ito, na aming pong lalakbayin, Panginoon, humihingi kami sa iyo ng kalakasan. Humihingi din po kami sa inyo ng wisdom. Humihingi din po kami sa inyo ng courage. At humihingi din kami sa inyo ng blessing. Panginoon, sa bawat buwan, Panginoon Lord, na aming lalakbayin. At pataas ng pataas, patindi ng patindi, palaki ng palaki, ang mga blessing na darating sa inyong mga anak. Habang sila'y kumikilos, habang sila'y gumagawa, gumagalaw, Lord, kasabay mo, Panginoon, silang gumagalaw. Kasabay kanila, namin na gumagalaw at kumikilos sa buhay namin. Yes, I declare victory, I declare success this year 2025. O God, dinideklara ko, walang mga pagkalugi, walang mababackslide, walang manlalamig, walang nanghihina. Lord, I declare multiplication. I declare salvation to our family. Ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kakilala, mga kaibigan, mga kumare, Lord, mga kumpare, Lord, na ilalapit namin sila sa inyo. May kukonek namin sila sa inyo. And God, we are praying that JA1 Pangasinan will grow bigger and stronger. Magmumultiply kami, mag-expand kami sa 4 na sulok ng Pangasinan. Yung mga wala pang JA1, Lord, magkakaroon ng JA1. Maraming breakthrough, mababago ang mga buhay. Yung mga walang sasakyan, magkakameron, Lord. Yung mga walang bahay, magkakabahay, sariling bahay. Yung mga walang lupa, magkakaroon ng sariling lupa in Jesus' name. Ilalayo mo kami sa mga sakit, sa mga karamdaman, sa mga kapahamakan, even untimely death has no power to every JA1 people. Lahat ng JA1 people, we are protected and anointed by the Lord. Maraming salamat, O God. Pwede bang ilagay natin ating kamay sa ating puso at bigkasin po natin ang panalangin ito. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa panibagong pintuan na binuksan mo para sa akin at sa aking pamilya sa taong ito. Nananampalataya ako, Panginoon, na maganda ang destinasyon ng buhay ko kapag ako ay connected sa inyo. Maghari ka sa puso ko, mangyari ang iyong kalooban, at hindi yung aking kagustuhan. Baguhin mo po ako, at magpakilala ka pa sa akin. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Ako na lang magpe-pray para sa inyo. Lord, hayaan mo laging maging bukas ang langit para sa inyong mga anak. At Lord, ang bawat salita na kanilang pinanghahawakan, Panginoon, sa taong ito, ito'y gagawin mo sa kanilang buhay. Bigyan mo kami ng maraming mensahe na makapagpapalakas at makapag-guide sa amin para ma-reach namin ang aming destination sa buhay. In Jesus' name, Amen. Amen.